Pagpalang araw muli mga ka-televiewers, magandang umaga. Welcome po muli sa aking munting channel, Amel Artwork and Job. Yan. Yan nga po, tulad po ng nasabi ko kahapon, gagawin ko lang po ay itong tangking ito. Yan. I-repaint ko po ito. Tatanggalin ko na po rito ngayon ang tangke at yung tapaludo. Yan. Saka yung mga cover po ng gilid ng motor. Kaya sabay po ninyo ako sa aking mga gagawin. Hey, how are you, Emil? I am fine, sir. I want to repaint the tank of this motorcycle. Yan. Let's see. Ayan po mga ka-tele viewers. Tatanggalin ko po yung tangke. At bago po matanggalin yung tangke, kailangan tanggalin muna yung upuan. Ayan, tanggal ko na po yung upuan. Butin ko na yung tangke. Siyempre bago ko hinugit yung tangke, tinanggal ko muna yung ilagay ko muna sa close yung gate valve ng tangke. Tinanggal ko yung hose. Tinanggal ko yung upuan. At yun. Tatanggalin ko naman yung tapaludo. Kasi i-repaint din ito. Pangit na kasi puro kulawang. Medyo nahirapan ako dyan sa gusto niya kasi medyo maganit yung mga tornilyo mga ka-tele viewers. Ang hirap ang dukutin. Yan. Saka po pala mga ka-tele viewers, pakisubscribe naman po yung aking munting channel. Yan. Para po kayo updated sa aking mga artwork and job. Yan, tanggal ko na po. Yan. Yan naman pong cover ng ilaw. Medyo madaling tanggalin po yan kasi tatatong tornilyo lang yan. Yung sinisilip po sa ilalim, yun yung adjuster, yung high and low. Yan, medyo maliit tornilyo yan. Yan, tanggal ko na. Then ibinilip ko lang yung tornilyo kasi baka mawala. At hinapit ko ulit para mahigpit, hindi siya malaglag. Dinis mo na. Ay nga pala, nilagyan ko muna ng langis yung nut kasi ang galit nga para pagbabalik ko mamaya niyan medyo hindi na ako mahirapan pagpihit kasi puro kalawang na yung mga tornilyo dyan, kaya nilagyan ko ng oil. Yan mga ka-tele viewers, akin na po sinisimulang tuklapin yung mga tape at papahidan ko po yan ng strip saw o paint remover. Medyo nahirapan po akong magtanggal nung tape kasi ang tagal na dun. Kaya nga po tanggal ko ng strip saw. Yan, nililinis ko naman. Yan. At steel brush ko para matanggal yung mga kalawang. Strip to metal po ang tawag dyan. Pinalabas na ulit yung lata at para mas matibay yung mga kalawang matatanggal. Yan, tinanggal ko po yung takip ng tangke para hindi na mapinturahan. Nilinis ko rin yung mga gilid-gilid kasi maraming nakalagay na dumi at tinakpan ko yung loob para naman hindi mapasok ng mga alikabok, dumi at iba pang mga pintura pag i-spray. Yan, liha ulit. Talagang kinukupot ko yung mga kalawang kasi puro kalawang. Kala mo maganda yung pintura pero kalawang pa yung loob. Buti nga naisipan nung may-ari kong motor na papinturahan kasi talaga nabubulok na yung lata niya. Ayan. At mamaya gagamitan ko pa ng round brush yan para mas tanggal at tanggal yung kalawang. I-brush ko lang yung mga ibang malalalim. Ayan. Yung mga pinupukusan ko yun yung mga may malalalim na kalawang.
Number 120 nga pala yung liha na ginagamit ko para mas matalas. Madaling gumasgas dun sa lata. At yan nga po. Yun. Sa side nilalagyan ko ng gasolina. Yan. Para yung kalawang lumambot. Ayan po mga ka-televiewers. Nililiha ko ulit para mas kumi. Yan. Nilinisan ko na lahat siya ng gasolina, din ira-round brush ko naman. Yan. Yan, mas matindi yan kasi mas mahuhukay niya yung kalawang. Yan, kagandahan nga po ng may round brush na ganito, yung mga mahirap na pisto ay talagang nakukulong. Katulad ng lugar niyan, laging kinakalawang yan, ang kapal ng kalawang dyan. Ang kapal dyan, nakikita niyo yung tapat ng nagkukulit yung kalawang yan. Mamaya, mas bali 4 na coating yung surfacer ang ginawa ko dyan para mas makapal ulit. Yung primer, mas pinapalan ko sa lugar na yan. Kasi kalimitan po ng mga tangke ng mga motor sa lugar na po nagkakaroon ng kalawang. Ayan. Talagang nadadaanan ko lahat para walang makalusot na kalawang. Diyan nga po sa gustong gumamit din ng ganyan mga round brush, kailangan po magsusuot kayo ng goggles or salamin para po hindi kayo matalsikan sa mata. Kasi delikado pong gumamit ng ganyan. May mga hidla po na tumatalbog, tumutusok sa balat. Kailangan nasa tamang pisto ka pag mag-a-apply ka ng round brush. Hindi basta-basta ang paggamit yan. Nakakatakot kasi tumutusok sa balat yung mga tumatalbog na mga tawad. Ayan. Nakasaid yung kalawang. Ayan, yung mga gilid na yan, tinitirahan din ng kalawang yung mga gilid ng tangke, kaya pinadadaanan ko rin yan. Yung ilalim naman ng motor, hindi ko na in-strip kasi wala naman ako nakita ng kalawang. Madumi lang. Linis ko lang pero pipinturahan ko rin yun. Yan, bali lalagyan ko na po ng primer, surfacer po. Bali 2 coatings po gagawin ko dyan. Ayan. Ayan, pati yung tapaludo. Hindi ko na tinanggal yung pintura kasi matibay naman yung kapit. Ginrender ko lang, ni-round brush ko lang yung mga may kalawang kasi matibay pa naman yung kapit ng pintura, kaya yung may kalawang lang ang ni-round brush namin. Yan, yung likod niyan, yung ilalim ng tapaludo yan, matibay pa rin, pero nilagyan ko rin ng primer para mas lalo pang tumibay. Yung tigkabilang dulo lang naman nagkaroon ng kalawang dyan, kaya yun ang aking niliha, ini steel brush at saka ni round brush. Yan, bibilad ko. Yan, bibilad ko sa labas. Yan. Hindi naman puntang, kaya i-double coat ko. Then, i-heater natin para mas matigas yung pintura. Medyo nililiha ko pa ng pino yan kasi medyo magaspang para pag patong ko ng second coating nung surfacer, makinis na siya. Yan. Makapal na po yung surfacer niyan. I-heater ko po para mas tumigas. Nilagyan ko rin po ng primer yung ilalim para mas lalong tumibay, pero wala pong kalawang ilalim ng tangking yan. Yan, imamaroon ko na. Kasunod nga po nung maroon color na yan, ilalagyan ko ng sticker. Double coat din po ang ginamit kong apply dyan sa maroon. At yung ilalim naman single coat lang. Kailangan kasi mas pakapalin yung ibabaw kasi laging naka-expose sa araw para hindi siya kumupas. Pag mas pakapal kasi pintura, hindi kumukupas sa init ng araw. Bali second coating na yan.
Ngayon po ay yan, mag-i-install na po ako nung sticker na in-order ko sa Lazada. Nililis ko po. Hindi ko na po pininturahan yung plastic niya kasi medyo makakainis pa, makintab. Ang tinanggal ko lang yung dating lumang sticker. Nilihan ko lang ng pino at nilinis. At pagkadikit ng sticker na yan, itatapkot clear po natin para laminated. Hindi siya matutuklap, hindi na siya magagasgas at hindi kukupas. Pero ito lang po, maganda po yung sticker na nabili ko sa Lazada kasi laminated na rin siya. Yan. Ilinis ko muna. Yun yung pangalawa. Yun yung bali sa left side nung motor. Tapos ko na kanina yung sa right side. Yan. Ilinis ko na. Bibilid ko na yan. Ito naman yung cover ng ilaw sa harap. Yan. Kailangan nga po diyan. Ililinisin nyo mabuti. Para walang alikabok. Then babasahin nyo ng yung liquid na pang detergent wash at i-heater nyo kasi para po siya ay mawala yung hangin, para humatak siya. Kailangan ng heater para humatak yung sticker kasi mayroong portion na naka-carb. Sa portion po na naka-carb, kailangan po ay gagamitan ng heater para kumapit. Medyo hihilit-hilitin po yung mga gilid kasi po yung gilid kailangan masaraduhan para pag spray po ng top coat hindi po papasok sa ilalim, kasi po pagka may angat sa gilid nung sticker tinamaan nung pag spray mo ng top coat clear, kumukulubot yun, umaangat, kaya kailangan sarado yung gilid nung sticker. Ayan, yung tangke naman po ang aking lalagyan ng sticker. Matibay po yan kasi halos 5 coating yan. Tinatlo ko nung primer, then 2 nung maroon, at yung huling coating nga po di top coat clear, at 2 coating din po yung ginawa ko dyan, napasada ng top coat clear para magandang pagkakalaminate, hindi basta siya magagasgas. Saka yung gilid ng sticker hindi mo na mahahawakan na may kanto. Yung kagandahan ng pag kinapalan mo ng top coat clear, medyo pantay na yung gilid ng sticker, hindi mo na masyado masasalat yung kantuhan. Medyo hinihilit ko po yung mga gilid, at kaya po yung sabi ko kanina, kailangan ay sarado yung mga gilid yan para pag buga mo nung top coat clear ay hindi papasok sa ilalim nyan. Kasi oras na may pumasok sa ilalim nyan na top coat clear, aangat yan, lulubot, kukulubot. Yan yung tatandaan nyo, kailangan laging sarado yung gilid, walang nakaangat. At yung paggamit po ninyo ng heater, kailangan ang allowance siguro mga 1 dangkal. Huwag nyo ilalapit kasi yung sticker delikado yan, umuurong ka agad yan, so mabilis masunog. Kaya kailangan mga 1 dangkal yung space ng ating heater. Yang medyo inilalapit ko pero nakahina lang naman siya. Yan, hinihiulit ko yung mga gilid para sarado. Then hinahanap ko kung meron pang mga naiwanang tubig sa loob. Ito naman po yung bali yung right side ng tangke. Yan pong card na yan ang kailangan gagamitan mo ng heater. Medyo pwedeng ilapit nyo rin na kanto yung heater, kaya lang huwag mong tatagalan na po sa yung mainitan lang. Yung pag nakita nyo yung umuurong yung sticker, angat nyo na kagad, kasi pagka pinatagalan mo umuurong na todo, tapos nahihirapan na kayo magpadikit. Ayan, okay, linis na, sarado na yung mga gilid, ready to top coat na yan. Ayan po yung top coat clear. Bali 2 coatings po ang gagamitin ko dyan. So, nga po pala yung ginamit kong pintura ngayon ay itong galing sa Lazada, samurai paint na
Napanood ko rin po sa YouTube kaya sabi ko maganda palang gamitin nyo. Medyo may pagkamahal nga yung pintura ito. Yung Class A ay 500 plus at yung Class B ay mga 235. Isang bottle. I-heater ko para mas matigas, mas matibay. Tatapos ko lang po yung plastic cover. Yung block po niya, natural lang po yung block niya. Hindi ko na po pininturahan kasi makinis pa naman po. Tinanggal ko lang yung mga lumang sticker niya. Alam, medyo nahirapan ako pagkatanggal yung sticker kasi matagal na. Kaya harapan ako at niliha ko pa rin ng konti yan para naman pumantay kasi may mga lubok-lubok na rin. Ayan mga ka-televiewers, para na pong bago. Ayan po. Oh. Ano sasabi nyo? Sabi nila para do brand nyo. Ayan. Yan po mga ka-televiewers, tapos na po yung aking ginawang pag-repaint ng barako. Yan. At nakita naman ninyo. Yan. Sa lahat po sa matyagaan nyo panonood sa aking pag-repaint, mula po paglilinis hanggang pag-apply ng surfacer, ng maroon at saka ng sticker at saka ng top coat. Yan. Salamat po. Kung nga pa sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, pakisubscribe na po para po kayo updated sa aking mga ibang mga video, lalo hindi po sa aking upload job. Yan, salamat po. God bless. Bye-bye.